Para po sa devotion natin na flood geology, sagutin po natin yung tanong na, why is it important to believe that science leads to God? Bakit importante na maniwala tayo na yung sensya, kung susundan natin yung evidence, patungo ito sa Diyos? Bago ko po sagutin yung tanong na to, gusto ko lang i-encourage yung mga parents kasi yung devotion natin ito, lalo-lalo na to para sa mga parents to. Tsaka sa mga teachers na Christians na sumusunod dito sa sumusubaybay dito sa ating devotion. Now, as much as possible, no, kung meron naman tayong option, kung kaya naman natin, papasukin natin yung mga anak natin sa mga Christian schools. Lalo na sa mga Christian schools na tinuturo yung creation, that God created the universe, that God created us, human beings. Maganda po yung ganong school na merong biblical perspective, may Christian perspective. So, kung merong malapit dyan sa inyo, paghandaan nyo, no? Kung mahal yung tuition fee, it doesn't matter, no? Paghandaan natin, pag-pray natin na mag-provide ang Panginoon para sa education ng ating mga anak. Now, tayo po mga Kristiyano, hindi tayo umaatras sa siyensya. Actually, minamahal pa natin yung science. Kasi tanda natin, walang scientific fact na kokontra sa Diyos. Lahat ng kontra sa Diyos, mananatiling theories yan hanggang sa mamatay yung isang teorya. Hanggang sa hindi na paniwalaan ng mga tao kasi nga hindi sufficient yung mga teorya na yon. Parang yung Darwin's evolution. Hindi lahat ng mga scientist, Christian or not Christian, naniniwala pa sa mga theories ni Charles Darwin. So, it keeps improving. Yung ibang mga theories namamatay because pag kinontra mo talaga yung Diyos, walang kahinatnan niya kundi mamatay yung iyong teorya. Pero yung mga scientific facts, laging patungo yan sa Diyos. Simple lang po yung dahilan. God created all things. God created the universe. God created all human beings and all creatures. Kaya pag inaral mo talaga sila, patungo sila sa Creator God. So, tayo mga Christians, maging confident po tayo. Hindi natin kalaban ng science. Kakampi natin yung science. And science leads to God. Now, ulitin ko po, lahat ng mga facts, yung proven facts sa science, laging patungo yan sa Diyos. Pabalik yan sa Diyos, sa Creator natin. Balikan po natin yung pinakita ko sa inyo sa devotion natin, no? Mga dinosaur, hindi nga fossils mga dinosaur bones. Ito nakalagay dito, 68 million year old T-Rex. 68 million years. Gawin nating pera para mas ma-imagine natin. Meron kang 68 million pesos. Okay? 68 million pesos. Tapos yung kapatid mo merong 5,000 to 10,000 pesos. Ang layo ng pagitan, di ba? Sobrang layo ng pagitan. 68 million. Tapos ito ay 5,000 to 10,000 pesos lang. Parang ganun po yung layo ng pagitan ng mga Christians na naniniwala na yung mundo nilikha ng Diyos na not too long ago. Mga 5,000 to 10,000 years ago lang. Pero yung iba na hindi naniniwala sa Diyos, kailangan mo talagang explain na yung planeta natin nag-exist yan na walang creator. Kaya millions and millions of years yung computation nila. At yung mga dinosaur, kagaya ng T-Rex na ito, na by the way, buntis to nung namatay, itong na-discover ni Mary Schweitzer, 68 million year old. Pero yung dinosaur bone na to, meron pang red blood cells. So, kung isipin mo mabuti, di ba? Yung nanay ko namatay more than 20 years ago. Pag hinukay ko yung libingan nun, sigurado wala nang dugo talagang tuyo-tuyo na yung buto. 20 years lang yon, 20 plus years. Pero ito, sasabihin ng iba, na-preserve yan may kaparaanan paano na-preserve yan Pero sasabihin ko pa rin na, mas madaling paniwalaan na yung mga dinosaurs, a couple of thousand years lang, hindi yan millions of years kung meron ka pang matatagpuan na red blood cells dito sa T-Rex na to. So ako, mas nagiging confident ako. Actually, pwede naman akong maniwala na millions of years Pero ako, pwede rin ako maniwala na
thousands of years lang yung mga dinosaur. It doesn't matter. Pero, sila, yung iba, mahirapan silang maniwala na, na yung science talaga patungo sa Diyos. Kasi ayaw na ng tao ng Diyos. Maraming tao ayaw sa Diyos eh. So, you have to explain, lalo na secular education, kailangan explain mo lahat ng bagay na walang Diyos. So, alam niyo po, marami pong mga discoveries, kagaya nito sa Nat Geo. Maraming mga discoveries na mga dinosaurs na may mga red blood cells pa. And as siguro mga 10 decades from now, or 1 decade from now, 10 years from now, or maybe next year, hindi ko alam, baka makadiscover pa tayo ng mga dinosaurs na meron pang flesh, no? Na nakakapit pa, na na-preserve. Na hindi mo na talaga mapapasubalian na, hindi mo na talaga masasabi na 68 million years old yan. Kundi, someday, yung mga future, hindi ko alam kung gaano katagal, pero in the future, may realize ng tao, teka, yung mga dinosaurs, thousands of years lang pala. I think so. Ganun yung mangyayari. Again, science leads to God. Yung sensya, patungo talaga yan sa Diyos. So, ayan po, isa geology flood natin. Marami po tayong matututunan dyan pag ni-research lang natin o i-google lang natin. Pero hindi ko po sinasabi na ito yung exact, biblical na paliwanag. Pero ang maganda po nito, yung mga Christians, dapat nag-engage talaga tayo sa science. And we try to explain things from the biblical perspective. From the Christian point of view. Kaya po, maganda na scientist ka, tapos at the same time, Christian ka pa. Meron ka talagang biblical perspective. Tapos, habang inaaral mo yung field mo, nag-glorify pa si Lord. Again, God is the owner and Lord of science. Kaya inaaral natin yung science for the glory of God. So, ayan po yung sagot ko rito sa why is it important to believe that science leads to God? So, kayo po, ano po yung sagot nyo rito sa discussion question na ito? And, kukonsider nyo po ba, kung meron pa kayong anak na maliliit, no? Consider nyo ba na papasukin sila sa mga Christian schools? Sagutin po natin yan sa comment section right below this video. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita tayo muli bukas 5:00 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.